Hello mga kabukid, isang magandang araw sa mga lahat. So ngayon mga kabukid, nag-prepare pala tayo ngayon sa ating DIY brooder. So ito na yung aking DIY brooder na in-upgrade ko. Dinugtungan ko ng isang espasyo para maging malawak siya. So ayan yung style ngayon. Naglagay ako ng risal sa kabilang area para doon natin ilagay yung mga sisiw. So ito mga kabukid, naisipan ko lang itong gawin kasi nung nakaraang pag brood ko ng mga sisiw ay marami siyang mortality, kaya ginawa ko yung ganito. So itong risal mga kabukid or ipa sa Tagalog, binili ko lang to dito sa aming kapitbahay. So maraming salamat pala sa nag-deliver sa akin ng ipa. So malaking bagay to para sa aking brooder. So itong aking brooder mga kabukid, simple lang siya. Hindi ko siya ginamitan ng plywood. So sako lang diyan sa gilid, saka screen, yung net yan, hindi pala screen, yung net na nylon, saka yung apakan niya, yung screen na kulay green. So yung ilalim pala ng ipa niyan mga kabukid, nilagyan ko yan ng karton, hindi ko nilagyan ng papel kasi baka umabot sa punto na lumaki na yating sisiw. Pag kinaykay nila yan, umabot na sa malalim, baka kakasama yung papel, mabutas at saka lumusot yung ating risal. So ito na diskarte, estilo na pag-brood ko mga kabukid. Nakita ko lang to sa isang malaking farmer, farmer ng manukan. Ang sabong yung sa kanya, kita ko lang sa social media. Kasi noong time na nahirapan ako mag-brood sa maraming sisiw, yung nakaraang hatch ko noong October, halos umabot ng 50 plus. Bigla akong napaisip na naghanap ng ibang solusyon. Kasi habang parami pala yung mga sisiw na binobrood, so dapat mag-upgrade ka rin sa yung brooder. Kaya ito, naisipan kong, kaya nag-research ako doon sa social media na ano ang magandang gawin na pag-brood kapag maramihang sisiw na. Kumbaga, yung hindi ka masyado mahirapan. Kasi isa sa mga dagdag trabaho sa iyong mga kabukid pag nagbo-brood ka ng sisiw ay yung palit ng beadings doon sa kanilang apakan. Isa yun mga kabukid, lalo na pag papel yung ginagamit mo. Siguradong palit ka ng palit pag marami yung sisiw, kasi mabilis lang siyang mapuno sa kanilang mga dumi. Pag hindi mo naman yung pinalitan, ang mangyayari doon sa yung mga sisiw, palaging giniginaw, madumi yung pakpak. Kahit meron ka pang bulb na nakalagay, kahit na yung bulb nandyan na malapit na sa mukha ng sisiw, giniganaw pa rin dahil sa dumi nila na kanilang naapakan at marami. Kaya sinubukan kong gawin yung ganitong estilo, baka maging epektibo siya. So first time ko siyang gamitin na ganito. At yung ginamit ko pala dito mga kabukid, sa itaas silopin lang at saka nilagyan ko lang ng scotch tape. Kasi nandito lang naman sa loob yung aking brooder sa aming kusina. So wala naman siya sa labas. So walang problema kasi wala naman papatong dyan na mga manok. So ganyan lang yung setup ko dyan. Hindi na siya masyadong magastos na brooder mga kabukid.
kung ano lang yung available dito sa aking paligid, yun lang aking ginagamit. Siguro pag umabot na yung time na may budget talaga tayo, yung kaya na natin ma-produce ng maraming sisiw, baka doon na tayo mapupwersang gumawa talaga ng brooder na hindi tulad ng ganito. Parang laruan lang. Kung titignan mo talaga mga kabukid, sako lang siya. Tapos yung kahoy na ginamit, yung kawayan, yung mga sanga ng mahogani na nandito lang sa gilid sa amin na tumutubo. So yan lang mga kabukid, oh. Yan, pailawan na natin para magkaroon na ng init dyan sa loob habang hindi pa natin nakukuha yung sisiw doon sa loob ng ating DIY incubator. So ganyan na mangyayari mga kabukid. Lagyan natin ng division dyan sa gitna para hindi mo na sila makapasok dito sa kabila na walang sapin sa sahig. Baka malamigan sila. So yan lang ang magiging setup dyan mga kabukid. Tapos monitoring na lang. Yun lang, ganun lang kasimple. Sana maging successful siya para mapalaki at natin na maayos yung ating mga bagong papisa ngayon sa buwan ng November. So yan mga kabukid, hinanda ko na pala yung ating DIY brooder. So dati ito lang yung brooder natin ng ating mga sisiw. So ngayon dinugtungan ko siya ng isa. So nagdugtong ako dito pero ang nakalagay Rizal na. So ayan. So Rizal ito mga kabukid. So mangyayari dito mga kabukid, ang magiging procedure dito, yung sisyo, bigyan na natin ng daanan dyan sa ilalim. Dyan yan. Tapos dadaan na sila. Yan. So dyan. Dadaan sila tapos pupunta dito. So ginawa ko pala yung ganitong estilo mga kabukid kasi meron ako nakita na ganitong design. Saka yung ginamit ko dito, silupin. Silupin siya mga kabukid para pag malaki na yung ating mga sisiyo, hindi na kailangan ng ilaw. So ang gamitin natin naman, yung sikat na lang ng araw. Yan, galing sa labas. Kahit walang ilaw, walang problema. So sana maging epektibo ito mga kabukid yung pagbubrod ko ngayon kasi ito yung first time ko na gagamit ng ganitong estilo. So ginamit ko yung ginawa ko pala yung ganitong estilo mga kabukid kasi napuna ko nung unang batch na papisa natin, masyado yung marami, mabot yata yun ng 50. So marami tayong mortality kasi dito nangyari kasi mga kabukid dito, dati papel kasi yung ginagamit ko, ito lang kasi yung espasyo nila. Palit ako ng palit ng papel halos sa isang araw 3 beses yata kasi yung papel mabilis lang mabasa. So ang nangyayari sa mga sisiyo, kahit may bumbilya, yung mga pakpak nila nababasa sa kanilang mga ipot. Kaya nagpag-isipan ko na mag-extend ng isa pero ipa na ang kabila. So subukan natin kung magiging epektibo ba siya. Kasi sayang yung mga sisiyo mga kabukid, marami yung naging mortality. Sa experience ko mga kabukid sa pag-aalaga ng mga sisiyo sa pagbubrod, yung ganito na design, maganda siya pag konti lang sisiyo mo, mga 20 na piraso lang, mga ganon. Kasi hindi ka panay palit ng papel. Pero kung marami na talaga, doon ka mahihirapan. Saka dati, yung ginagamit ko na bumbilya, yung 25 watts. So importante pala talaga na ang bumbilya kapag marami ng sisiyo, mas malaki yung watts din na gagamitin mo. So ngayon gumamit na ako ng 100 watts. So ito siya mga kabukid, oh. 100 watts. Ayan. Bumili ako ng 100 watts para sa ating papisa ngayong buwan ng
November. So nandito yung mga sisiw, makisirado natin mga kabukid para uminit siya. So dito mga kabukid, lalagyan ko rin dito ng cellophane. So dito, neat lang. Hindi ko na to lalagyan pa naman para pumasok yung natural na hangin. Para masanay sila. So nandito yung ating mga sisiw mga kabukid. Oh. Ito yung ating first batch sa buwan ng November. Sinsya na kayo mga kabukid, wala tagahawak. So ito siya mga kabukid. So kahapon may isa mortality. At may dalawa na hindi napisa. Ito, may dalawang hindi napisa mga kabukid. So bali ngayon, ito na yung pangalawang araw nila dito sa ating brooder. DIY incubator. So ito sila mga kabukid, oh. Yung ating mga sisiw. Yeah. Hindi ko pa binilang to. Ito yung ating first batch. So yung ating kasunod yan. So bukas, 18 days na rin to bukas. So bukas mag-umpisa na yung mag-hatch. Ilalabas na natin to mga kabukid. Ilalabas na natin para mailipat natin doon. So dito na muna sila. Yan. Yan muna sila mga kabukid. Yan sila, oh. Tingnan nyo mga kabukid, yung ilalim mo, ang dumi-dumi. Pero nilagyan ko ng papel yan. Yan, oh, may papel. Tinanggal mo itong papel. Yan, tatanggalin lang to. Yan lang. Oh, yan, oh. Oh, malinis na. So kahapon pala dito mga kabukid, nagka-overheat dito. Masyadong mainit. So ang ginawa ko dito kahapon, share ko sa inyo mga kabukid, kasi nag-overheat yung ating incubator dahil lumabas na yung mga sisiw. Ang ginawa ko mga kabukid, ganito lang. Ito yung ginawa kong diskarte. So yan, nilagyan ko lang ng singawan dito sa pintuan. Yan. Hindi ko siya sinarado talaga. Pag ganyan yung ginawa ko. Ayan, oh. Para itong ating thermostat bababa yung kanyang temperature at aandar na naman yung ating blower. Kasi ang nangyayari mga kabukid, pataas ng pataas yung temperature nito kapon. Kaya naisip kong gawin ng ganito, na buksan sa gilid, buksan yung itaas, lagyan ng singawan. So ganyan lang, diskarte lang mga kabukid. Kasi kung hinayaan ko lang yun mga kabukid na walang makapasok na bagong hangin, hinayaan ko lang na pataas ng pataas yung temperature dito, masasayang yung ating mga sisiw. Baka mauwi ang lahat sa mortality. Kasi kailangan ng ating mga sisiw ang hangin sa labas. So yan na sila mga kabukid, oh. Ang liliksi nila mga kabukid. So maganda yung hatching ngayon mga kabukid. Wala ako nakita na split. Yan, oh. Walang split ngayon. May kudilaw na dilaw, oh. Ang ganda nilang tingnan mga kabukid. So yan na sila mga kabukid, oh. Nilagay ko na sa loob. So napapansin nyo, yung ating mga sisiw, hindi sila nagkukumpulan. So ibig sabihin maganda yung init sa loob. So maganda talaga pag ganitong 100 watts yung gagamitin talaga na ilaw. So first time kong gumamit ng 100 watts, pero base sa naobserbahan ko, maganda siya kasi yung sisiw, nililiksi nila. Kasi dati pag nililipat ako ng sisiw na hindi pa risal yung ginagamit, yung papel pa, paglagay ko parang giniginaw. Pero ngayon, ayan, oh, takbo ng takbo lang sila. So nangyari pala kahapon mga kabukid, doon sa tinulungan ko na sisiw, kaya ko siya tinulungan kasi tumigas yung shell.
So, nangyari pala doon mga kabukid, binuksan ko kasi yung DIY incubator nung time na nagsisimula na mag-hatch. Yung kasagsagan ng pag-hatch nila kasi sunod-sunod yan sila kapag mag-hatch. So, dapat talaga hindi mo na siya galawin para hindi makapasok yung malamig na hangin doon sa loob ng DIY incubator kasi mag-iiba yung humidity. Kaya yun, sayang yung isa. Pero kailangan naging leksyon yun para sa atin na nag-i-incubate ng mga itlog. So yan sila mga kabukid. Yan, lalagyan ko yan ng tubig. So yan mga kabukid, nilagyan ko na ng tubig. So ang pinainom ko pala dyan mga kabukid ay yung palagi kong ginagamit, yung Bitracin Gold na may antibacterial at saka probiotics. So yan lang yung nakasanayan ko dito na ginagamit. So disclaimer lang mga kabukid, hindi ako endorser ng gamot na aking binanggit. So yan sila mga kabukid, siguro mga 2 araw lang muna sila na hindi na muna natin lagyan ng daanan. Kasi yung mga dehold chicks, kailangan nila na mainit talaga. Ayaw na lang muna na nalalamigan. So pagka lipas ng 2 araw, saka natin lagyan ng daanan para labas-pasok na sila dito. Para makakuha na sila ng preskong hangin galing sa labas. So mamaya ko pa yan pakakainin mga 2 oras para makainom sila ng tubig na may halong vitamins. So ang saya nilang tingnan mga kabukid, no? So ibig sabihin komportable sila sa ganitong estilo. So first time ko rin gamamit ng ganito mga kabukid na pamamaraan. Sana magiging epektibo siya. Yan o, saya nila mga kabukid. So mangyari pa dito mga kabukid, ito. Yan, lagyan natin ng pasingawan para lalabas naman yung init na galing sa loob. Yan, ganyan lang. So, yun lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyong lahat. Patuloy lang tayo sa ating buhay at enjoy lang palagi sa ating mga ginagawa. Happy farming sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat na nag-subscribe sa akin dito sa aking munting YouTube channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, baka naman kunting tulong sa aking munting YouTube channel. Bye-bye sa inyong lahat mga kabukid. See you in my next video. I-update ko kayo palagi dito sa ating mga bagong papisa ngayong November at sa mga yung sa second batch. Bye bye.